Mayong buntag kanapuntanan. Alang sa Santos kami sa karon, ako'y apil ng mga musunod nga mga intentions. Pamisa alang sa inahan sa kanulay ng Panama. Naghalan, Linda Shea Chanel May Branzuela. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadamo ug maayong paglawas. Naghalan, Lyndon Dorsilio. Thanksgiving Mass for bountiful harvest and good health by Salvador Ichun and family. Misa pasalamat sa ika-23 ka birthday ni Clive Cyril Layani. Ang nagpamisa, Jamilo and family. Thanksgiving Mass for all the graces received in good health, offered by Sarador family. Misa pasalamat sa dalang grasya nga dawon ug sa maayong paglawas. And for the souls of Ulrich Bond, Pilario, Felisa, Emiliano, Generosa, Antonio, Judorica, Clarita, Gerardo, Annalisa, Brian, Sheila, Joaquin, Estelito, Emalita, Delia, Juan, Enriquita, Bernard, Crescente, Renato, Chistor, Jay, Karen, Sotira, Eustaquia, Ariston, Bernita, Desideria. Offered by Kotoy Bile. Pamisa ala sa mga nila Ponciano, Rueda, Pedro, Mario, Ramona, Liceo, Martin, ug sa tanan kalang sa purgatorio.
Naghalad, Unita Sheikh Shanilme Branzuela. Pamisa sa kalag ni Amilo o uban pa mga kalag sa purgatorio. Naghalad, Linton Rosilio. Pamisa alang sa mga kalag nila Maria, Duman, Florentino, Leonardo, Jose, Delia, Resigani, Hilda. Naghalad, Iluminada, Dungo. Pamisa alang sa mga kalag nila Delia, Enriqueta, Juan, Emalinda, Brian, Mila, Dolores, Brigido, Antonio, Filomena, o sa tanang kalag sa purgatorio. Naghalad, Lenny Buldario and family. Mass for the souls of Elena, Timoteo, Aurea, Ramon, Arnoldo, Rodrigo, Molina, Francisca, Felipe, Florencio, and all the souls in purgatory, offered by Salvador, Ichun, and family. Mass for the souls of Dolores, Sigurdino Senior, Milagros, Liberato, Luisa, Hilario, Edgar, Corazon, Luciano, Clemente, and all the souls in purgatory, offered by Salvador, Ichun, and family. Pamisa sa mga kalang nila Melina, Porfirio Jr., Porfirio Sr., Jerry, Juliet, Tomas, Romeo, ang nagpamisa, Jaculo, and family. Mass for the souls of Emalinda, Juan, Enriqueta, Felix, Leonardo, Jaime, Mila, Brian, Dolores, Delia, Florentino, Beethoven, Danilo, and all souls in purgatory, offered by Salvador family. Pamisa sa kalag ni Ronald, Naghalad, Gina Lasala. Thanksgiving Mass for all the graces received and good health, offered by Bordario family. Daghang salamat.
Magigsuon, Panginoon sa kita sa atong mga sala, aron man kami napagsaulog sa santos nga misa.
tungkol sa atong mga sala. Ganong italian ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, tinubdan sa tanang kaluoy o kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pag-ampo, o pag-uhan sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawatan kining pag-ampon, ang among kaubos o gitugot na kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala. Matabangan na kanunay tungod sa imong kaluoy. Kaya among ipangayo, kinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ug kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kamagturan. Amen. Basa gikan sa kasabon sa Exodus. Apan giuhaw mag-ayo ang mga tao ug nagpagulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong dinala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nag-ampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton diining mga tawhan, hapit na nila ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dada ang bilang ka mga kadagpuan sa Israel, ug pagtuna kamo sa katawhan. Dada ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubalong ako sa imong atubangan dito sa bato sa Sinai. Bunali ang bato, umubula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagpuan sa Israel. Kadtong dapita gingandag pagsulay ug paglalis, kay nakiglalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala? Ang pulong sa Ginoo. Sa iyang
sa ako Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, sanglit gihimo naman kita matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdaig na kita ug ang Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglaoma dili gayud mapakyas kay gibubuman sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay naghimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawo matarong, tingali na ay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan ipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang pagigugma kanato, kay sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang santos nga Ebanghelyo sumalat ni Juan. Niabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Ato dito ang atabay ni Jacob o nilikod si Jesus tupad sa atabay, saglit ikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya naghapon ang usa ka babayi sa Marianhon aron pagkalos og tubig. Mingon si Jesus kaniya, "Bait na ako." Ang babayi mitubag, "Hudiyo ka o ako sa Marianhon. Musa, anong nangayo kaman kanakong tubig na mainom?" Si Jesus mitubag, "Kung nasayod kabaunta sa gasa sa Dios, o kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo ka gayon kaniya, o hatagan kaniyang tubig nga naghatag sa kinabuhi." Sir, ang babayi ningon, "Wala may tikba o lawom ang atabay. Asa ka man magkuha ng tubigan?" Hinatag kining atabayan sa among katigulangan na si Jacob, ug siya o ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw kabaliay kang Jacob. Si Jesus mitubag,
ang muinom nining tubiga o hamon pag-usab, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili dagayon o hamon. Kaya ang tubig kay hatag ko kaniya, mahimo niya kaniya ka usang katuburan nga muhatag o buhing tubig o kinabuhi na walay katapusan. Ang babae ningon, Sir, natagi ko nining tubigan, aron dili na ako uhamon, o dili na usab ako muanhi sa pagkalos. O giingnan siya ni Jesus, lakaw, tawga ang iyong bana, o balik kanhi. Wala ako'y bana, ningon ang babae. Si Jesus mitubag, husto ang giingon mo mawala kay bana. Kalima ka na mamidyo, o ang lalaki nga imong gikaipon karon, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitungkad kanako. Ang babae ningon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang amo mga tigulangan nga Samarianon, nagsimba sa Dios dinhi nining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nagingon nga ang Jerusalem maoy ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus mingon kaniya, Babaye, tuuhi ako nga maabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba samahan dinhi niining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianon, wala kayon makailan sa inyong gisimba. Aban kami mga Hudiyo, nakailan sa mong gisimba, kaya kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Aban daliabot ang panahon, o karon ani-ana, nga ang matuod nga mga magsimba samahan diya sa Espiritu sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto samahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu o kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diya sa Espiritu sa kamatuoran. Mingon kaniya ang babaye, nasayon ako nga moanhi ang Mesiyas nga gikanlang Kristo. Inikabot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nabigsulti kanimo. Diyan ko'y ganita, nabalik na ang mga tinunan ni Jesus o natingala sila pagkayo sa balita nila nga nabigsulti siya sa usang kababaye. Apan wala usang kanila, nakapamagana sa babaye kung sa iya gusto. Niramutan sila kang Jesus, nanong nagigsulti siya sa babae. Unya, ibiyaan sa babae ang iyang banga, o gibalik siya sa lugsod, o giignan niya ang mga tao. Ngari ka mo, o tanawan ninyo, ang tao nga gisulti ka nako sa tanan nga akong nabuhat, siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lugsod, o nakadto kang Jesus. Yadoy kayo na ang mga tinunan miagda ng Jesus. Rabi, kauna. Apan siya mitubag, may pagkaon ako na wala ninyong isayri. Busa ang mga tinunan ng pangutananay, may nagdala pagkaon kaniyang pagkaon. Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mawang pagtuman sa kabuton sa nagpadalangan ako o sa pagtuman sa paluwaton na iyang ipabuhat ka nako. Dili ba nag-ingon man kamo? Uban nakabulan usa moabot ang ting-ani. Sultihan ko kamo, tanawan ninyo ang kaumahan. Hilog na ang mga bunga o gusto ng anihon. Ang nag-ani suhulan o gipuso niya ang mga abot alam sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagbugas o ang nag-ani. Kaya gusto giingon, lain ang magbugas o lain ang mag-ani. Gipadala ko mo aron mangani sa wala ninyo haguin. Ang uban mo ay naghago o kamo ang nabulangan sa ilang hinaguan. Dagan sa mga Samarianon ni atong lungsura, nanuo kang Jesus, kaya ang babae ni ingon man,
gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didto duha ka adlaw. Daghan pagayon ang nanuong kaniya tungod sa iyang gisulti o giingnan nila ang babayi. Mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti o dili tungod kay kami mismo nakanuong kaniya o nasayon kami na siya mao gayon ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, aniya na kita sa ikatulo ka Domingo, panahon sa Kwaresma. Ang atong Ebanghelyo karong Dominguha, mga igsuon, usa kini ka encounter panagtagpo tali ni Jesus o sa usa ka babayi nga Samarianon. Kini nga mga panagtagpo ni Jesus o ni babae nga Samarianon, mga igsuon, daghan nga adunay mga butang nga gibuhat si Jesus dinhi nga wala itugot sa ilang kultura isip mga Hudiyo. Ang una, mga igsuon nga iyang gibuhat nga dili hakog sa ilang kultura sa mga Hudiyo, kining pakingsulti niyang babayi dinha sa publiko. Alang sa mga Hudiyo, dili pwede ang laki pakingsurya o usang ka babayi dinha sa publiko. Ngilad na siya kabuhat alang sa mga Hudiyo. Momento na mga igsuon sa diyang ang mga tinunan, nakakita ang Jesus na nag-iistorya din ng babayi dito sa Atapay, natingala sila magtutudlo na nag-iistorya ang babayi din na sa publiko. Murag na iskandalo ang iyang mga tinunan na si Jesus nga Hudiyo nag-iistorya ang babayi sa Samarianon pagyon. Ang galing mga Samarianon o mga Hudiyo kontra man sila, kaaway man sila. Muna nga medyo na-iskandalo ang mga tinunan ni Jesus. Abansahin kita mga igsuon na si Jesus wakit ito'y gipili. Bisan sa iyang kantod, bisan sa iyang dawaton, bisan pang iyang kaaway. Kinagtudlo man siya kanato, higumaa ang imong kaaway. Busa, dinihigayon ng mga igsuon ipakita ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan nga batok siya, yan ang gitawag na ito discrimination. Kialang sa mga Hudiyo, kining mga babae second-class citizen. Gani mga igsuon, kung maglakaw ang banang asawa din sa dalan ng mga Hudiyo na sila, di pwede ang asawa mo tapad sa bata. Dili pwede. Kailan ang asawa naman na sa duyo? Kay bawal makikupong siya sa bata. Ingunana ang kaubos sa ilang pagtanaw sa mga babae. Sa tuaraw, di na magsilbi ang asawa, wala mo tayo banahan ni mga dalaan na ako. Di kini ka doon. Anak ko na. Ingunana sila. Ilan ang kultura mga igsoon? Grabe kayo ang discrimination sa mga babae sa ilang kultura. Apagi ay Hudiyo nga si Jesus nakigsulti sa babae sa publiko. Wala na siya makigsulti. O gamupo ka panahon, dugay kayo pag nagsulti. Ang iyang patinunan, gisuko niya dito pamalit sa lungsod ng pagkaon na ulit na lang, nagsuya po sila. Gani ka ito pa, kini conversation sa Samarianon na babae ng Jesus, mo yung labing taas. Labing dugay na conversation na natala nila sa Ebanghelyo. Sigunan na ang iyang paghatag o value sa babae. Igunan na ang paghatag ng bilis sa babae. Igunan na ang paghatag niya kinabitong kibukaton sa babae ang isa ritway. Ipakaubos din na sa katilingban.
our gospel reveals to us the reality of discrimination. And Jesus is against all forms of discrimination. Dili sa itong kagaliban mga iso na, kaya po na discrimination. Doon na po yung mga tao, mga iso, kakusog kayo ko discriminate sa ilang isa tao. Bisa din as pamilya, doon na may discrimination may tabo. Di ba? Doon na yung mga anak, labi na po, ayaw nga anak, di na natin pagkagat. Di na natin doon, kayo, di natin manon. Discrimination na lang siya. Doon ay mga tao, mga iso, kataas kay pagkatao sa kaugalingon. O kung sa kataas na pagkatao sa kaugalingon, kung talaga edukado, di ba? Kaya mga anunahan siguro, ang uban na dili ka na ano na yung uban yun? Naubos kay pagkatao sa ilang isig na tao. Doon ay mga yung anak. Kasi natin kung discriminate ko? Ha? Kasi natin mo? O di kina sa yun. Di lalim. Di kita siya kanabitong ikalipay. Nakita na kasinati ang discrimination. Usa, dili punta na nato buhaton sa uban. Kita nga nakasinati, i-discriminate ayaw po nung discriminate sa uban. Kita mga Kristo na expected na to na mutagal na sa kanan. Ako dawan ko ng kanan sa kung sa siya. Babae, lalaki, LGBT, kapos at unahan, bata, pigulang, tawag ko na ito. Gano'n ba? Ginawag ni Jesus ang kanan. Musa kita na nalato kang Jesus, ako dawag ko ang kanan. Ikalawang punto mga isuon. Ang babae, nakayo kang Jesus na buhing tubig. Makita na sa kinabuhi sa babae mga isuon, iuhaw kita siya. Giuhaw siya sa mas damong kabatan sa kauhaw. Giuhaw siya sa tinuod na gugma. Kung atong tanaw mga igsuon, kapila na ganyan nila naminyo ang babae, kung namati ko sa Evangelyo, kapila na siya naminyo. Kung kalima na siya naminyo, igulan na siya kauhaw. May isa may kalima naminyo na rin. Ha? Nanagalis, kawaso na. Kung kalima na siya naminyo, ang iyang kauhaw sa tinuod na gugma mga igsuon, makita siya kinabuhi ang ibuyan. Tila ka na, kapay siya ikaunog, kaya ibuyo-buyo. Kalima sa naminyo, ang panamay siya ibuyo-buyo, pinigilay na ikaunog. So, uhaw pinigbayan na mga igsuon sa tinuod na gugma. Ipuli-pulihan na siya lalaki, kung nakita siya tinuod na gugma. Simulan na sa kauhaw, yan tunay ikapitong lalaki na napos sa kinabuhi, isa man, si Jesus. Ikapitong lalaki na naghatag kaniya sa tinuod na gugma. So pag-abot ni Jesus, mga isuon, dito siya nakasinabing tinuod na gugma. Si Jesus mo'y nakatampaw siyang kauhaw. Kung sa'yo kibuhat, ibiyaan niyang baga. Tingnan ko, ibalik na sa usod. Ang baga mga isuon mo'y nagsimula siyang kauhaw. Ibiyaan niya, at manatampaw na siya. Wala na'y gamitong baga. Iyang ibiyaan ang baga sa iyang kinabuhi. Ito sa mga isuon, din na sa itong kinabuhi isip mga Kristohanon, doon na tayong mga baga. Naamay na pugyaan. Ang baga mga isuon, nagsimpulo din siya sa mga utang, kaanyang nato, mao'y maghatag na ito ng bawan. Dagdag na ito mag-uumagod, nga mga butang sa kalimutan, ang mga tao may maghatag na ito ng bawan. Masayong pila siya. Ipakita nila sa Evangelyo ng mga isuon na wala yung butang sa kalimutan na makahatag ka na itong tinukod na tatagbawan. Musa, muhunong na ka, pagpakita tatagbawan sa mga tao sa mga butang sa kalimutan. The more, there is no real satisfaction in these things because the more we hold on to these things, the more thirsty we become. Sumato na, kung dito may example lang, ano na pag-observa mo, kanang mga artista, diba? Dati mga idol ng mga artista, kanang mga artista, mga igsuon, mga gwapa-gwapo na nila sila, mga anulangan na sila. Kung sila nito mo, dagdag sa mga
tao, mga artista, wala pa rin makuntento silang kaugalingon. Wala pa rin matangbaw silang kagwapa-kagwapo. Ipadagda nila, nagparinuki pa rin silang mga itsura. Pagkagwapo na nila, pagkagwapa na nila, kita na, kanto nila ka, makanto nila, kung sa papaganto yan ang mga itsura nila. Apa naman sa matangbaw, nagparinuki pa yun. Tanong nila sila kapil na itukuan na kayo, ilang pabudlupon. Ilang pabudlupon. Mantay mo na nila, mga budlupon yung mga kapil na kumay. Makuntento sila kapil. Ano ay nagtanong budlupon ka kapil? Hindi sila, beauty para nila. Wala sila magkuntento sa ilong, ilang patong ipataas. Kita ko dito, muna ka ng ilong. Pero sila, wala pang yung makuntento. Wala sila makuntento sa kaputi. Nagpaputi pagsagot. Wala yung tayo katagbaw, pero saan ka matagbaw? Hindi ka mo, pero saan mo matagbaw? Ha? Dagan nila sa katilingpan, dagan tigbalay. Asa ka na nila, balay ka na kayo. Dagan kayong yuta, dagan nila matagbaw yuta. Gahong, di ba? Wala yung katagbawan nila sa kalimutan. Muna si Jesus, misagyan siya na ito, na ay buhay tubig. Ang Ginoo. Siya may maghandang na itong katagbawan. Una, ang Ginoo na itong mga iso na, dagang mga kapos mga iso, maway tuta. Dagang mga kapos, maway bahati. Dagang mga kapos mga iso, na wala na tao. Ultimo. Apayang malipayo sa kinabuhi. Ano man? Naa ang Ginoo nila. Dahil Ginoo na itong mga iso, wala nila ipagitaot eh. Kung Ginoo na itong buktan, kung ba na kailangan tambot, pagtagpos kung pagalingon. Kaya wala yung Ginoo sa kinabuhi, kapupos na mga butang sa kalimutan, di kita matagpaw. Di kita makuntento. Kita mga paling ko na makuntento. Di kita makuntento. Wala kita yung makuntento. Kay nakay kwarta mo, nakangan mo pagtapo. Nanakay na po, kapupos na po. Asa ka na po yung pangalan ng mga butaman? So, ano yung pangalan na bayukon na ito mga isuon? Na ang Ginoo lang mo'y maghandang na itong tinuod ng katagbaman. Busa, biyakin ng mga baka sa mga kinabuhi. Kada mga butang na mga maghandang na itong tinuod ng kamawali. Wala, dispose na. Ihuli ang Ginoo. Ibalik ang Ginoo. Kaya siya lamang ang magtagbaw sa matang sa atong kauhaw. Unaan na itong Ginoo, daan na nato ang kanan. Nagatuwa ko sa Diyos na mahal na magkagagahong sa tanan, pagbubuhay sa langit mo sa yuta, ng Jesucristo na nagbugtong Ginoo nato. Nagipanangkod sa lalaki sa Espiritu Santo, yan ang Maria Magdalena, gisakit sa tuo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus sa matay ang Ginoo, migusan sa mga pinatay. Sa nagulong kaanlaw na panhaw, nisakal sa langit, nagalipod sa tuo sa Diyos kamahan, nga mga kagahong sa tanan. Ikalit tumabalik siya maghungong sa mga buhi sa mga pinatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa sana na Iglesia Katolika, sa kahilan sa mga santos, sa kasinuan sa mga sala, sa pagkamanaw sa lawas, o sa kinabuhi nayo, pagampo sa katauhan. Magampo kita sa mga kansang kauputon, mga ikalaton siya pagpunganak na si Jesucristo. Puno sa pagsanig, ipananat nato matong mga pangamuyo, ya sa Panginoon, Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa iyang pagpadayo sa misyon sa ni Kristo. Buhaton o taniya kanunay ang kabubukon sa amahan. Mangapot kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno kanunay maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan. Mag-ambong kita sa Ginoo. Nga sa matag dagkong desisyon sa atong kinabuhi, pangitaon na po kanunay ang kabubukon sa Diyos. Mag-ambong kita sa Ginoo.
nga ang mga batanon manggihatagon o malipayong mutubang sa tawag sa Dios alang kanina. Mag-ampo kita sa Ginoo, nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumon mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo, nga sa katapusang buklog sa atong kinabuhi, pilion nato ang Dios kay kita iyaman. Mag-ampo kita sa Ginoo, mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East o sa kalibutan. Hinuan ng unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahapon, o sayo nga paggamit sa gahong, nga nagdala kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo, mag-ampo kita nga ang mga nasod malinguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinaliban sa pakigsangka, ilabi na ang kalimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya o dili ang kapangis. Mag-ampo kita sa Ginoo, mag-ampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali, mapadahan na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahinta o kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo, Kini kanan ang ibangayo pinagili Kristo nga akong Ginoo. Amen. Sakripisyo, lawan ko nung sa Diyos amangan na mahal kagagahong sa tanan. O Ginoo, malukmay o ikaw, nilingang mo sakripisyo. Kami nga nag-ampo, kapasayloon mo sa among mga sala, manikang pumunta sa pagpasaylo sa mga sala, sa among mga igsuon. Kinamong ibangayo, pinagili Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo. Ibayaw iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos kamahan, tunay nga Diyos, o magkagagahon sa tanan, ang imatano kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay o sa pananapit pinagili sa Kristo nga among Ginoo. Kay samtang nangayon sa tubig na mainom gikan sa babayeng Samaritana, mihatag usab kaniya sa kasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitakbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babaye, aron mahalin diha kaniya ang kalayo sa tukmang Dios nun. Busa nagapasalamat usab
kami kanimo o uban sa imong kagamuhan o mga anghel nag-aawit sa kaawit sa pag-ingon. Santos ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu araw pagsantos na mga kasa, araw mahimo kinalang kanamong galawas ng tugo, na Kristo nga mong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, ikuha siyang panan ni pasalamat kanimo, mibigas sumihatag ni iningan ko sa iyang mga tinunan o miingon. Dawatan kini ninyong ngatanan o kanan, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan, alam kaninyo. Sa samang paagitako sa panihapon mikuha sa sakali si pasalamat kanimo pag-usap bihatag ni ingadto sa iyang mga tinud-an ug miingon. Dawatan kini og Panginoon nga mga tanan gikan niini kay kini mamangkali sa akong tubo sa bago kunhay kakasabutan. Ang tubo nga iula alam kaninyo ug alam sa tanang mga tao aron ang mga sala makasaylo buhat kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Nilipan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagpapasalamat kami kanimo tungod, kayo mo kami iisip na ngayon, na mga tuwang wala kahit kanimo. Himuang kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahigpit kami sa bugma, uban nilayo ang mga papa, ni Alberto ang mga obispo, kung sa kanang kaparian. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaugon nga mabanhaw sila, kung ang kanang nangamatay na sa imong kaluoy, ganda silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong nahog. Kalugay kami tanan, imo kami kangayan na makaambil sa kinabuhing kunhay, uban ni Maria tinahan na ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang pana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos,
nga nagatuman sa imong kabubuton na taas sa katuigan. Uban kanila amoy kabanday ko, nagamoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatan nga kanimo, mahal kagagahong amahan, diha sa kaliusa sa Espiritu Santo, ang kanang dugog o himaya, hangtod sa kahangturan. Mahalin kay kami kanunay sa salaong malayo sa kanang kasamo, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagmalik kay Jesucristo, akong manunubos. Ayaw ganawang among mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabuton, hatami kami sa imong kalinaw kahiusan, ikaw mabuti ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana ang kaninyo. Ipakita timaan sa pagigsunay. Peace to you. Sa
Diyos nga nagawaktan sa mga sala sa kalibutan, ulangan na ginapit alam sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo nila ko ang mga ako ng mga mga Magampo kita. Naganawan kami sa pasalig sa kaluwasan dayon ug nabuhong kami ania sa yuta sa pahal nga langit nun. Naghangyo kami kanimong Ginoo nga kini among gihimo pinaagi ni sakramento matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipagayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Malindog na tayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na pangkagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak o Espiritu Santo. Amen. Dahil ng Santos kami sa nagkakaroon sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat